Full support ang Bulacan LGU sa investigasyon ng questionableng flood control projects. Sa inilabas kasing listahan ni PBBM, pinakamarami ang proyekto sa lalawigan na hindi naman daw nila nararamdaman. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Sa pinakahuling ulat ng Department of Public Works and Highways, una sa listahan ng mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects ang Bulacan. Kahit na ikalima lamang ito sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Doon sa pinakita, linalagay sa halos 700 proyekto mula 2022, nasa mahigit 70 ang hawak ng mga kontraktor, nakabilang sa top 15 most favored contractors ng pamahalaan pagdating sa flood control projects. Ang nasa mahigit 70 proyektong ito, aabot na agad sa halos 6.5 billion pesos ang halaga. Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbongsapangulo.ph. Yung top 10 provinces sa programang At the Forefront, sinabi ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na mismong siya ay nagulat na ganito pala karami ang flood control project sa kanilang probinsya. Kung mayroong mga flood control na ganito sa Bulacan, sana na-address yung problema. So hindi nyo nararamdaman? Yeah, this past few years, nakikita namin na parang mas lumalala pa yung pagbaha. Dahil may mga reports katulad, may mga nagme-message sa akin na, Vice Gov, dati hindi kami binabaha, ngayon mas yung bahay namin pinapasok na ng baha. Batay sa datos ng DPWH, dapat ay tapos na ang pinakahuling flood control project sa Bulacan na may completion date na April 11. Awarded ang kontrata sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamayari ng Pamilyang Diskaya para sa isang floodgate rehabilitation sa May Kawayan. Dominated naman ng kumpanyang Top Notch Catalyst Builders na pagmamayari ng isang Umir Villanueva ang karamihan sa mga proyekto sa probinsya. Tulad ng napansin ni PBBM, marami sa proyektong hawak ng mga kontraktor na ito, halos pare-pareho ang project cost kahit na magkakaibang lugar at proyekto. Halimbawa na lang ang Top Notch Catalyst Builders na may 12 hawak na kontratang January 2025 ang completion date, na tila 98.9 million pesos lahat ang presyo. Ganito rin ang lahat ng presyo ng proyekto nila para sa mga may completion date na December 2024. Ang LRTK Builders naman tila fix sa 96.5 million pesos ang presyo ng individual projects noong December 2024. Ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation may dalawang magkaibang proyekto sa San Jose del Monte na parehong 48.9 million pesos ang presyo at apat pa uling magkakahiwalay na project sa lugar na tila worth 96.4 million pesos ang bawat isa. Iba-ibang allocation sa bawat proyekto at bawat problema na dapat solusyonan. So maaaring kunwari dito sa flood control dito sa bayan na to, hindi pwedeng katulad lang din ng presyo nung flood control doon sa kabilang bayan. So dapat depende sa sukat, depende sa ano. Pero I agree doon sa comment ng ating president na parang imposibleng maging identical yung Ani Vice Governor Castro, naniniwala siyang may anomalya sa budget allocation ng mga proyekto at kaisa raw sila sa isinasagawang investigasyon ng national government sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.